Nagpaano ako ng nyog, gata. So, ito yung pangalawang gata niya. Isang nyog lang to. Ayan. Dahil nag-crave ako ngayon ng binagoongang baboy. So, luluto tayo ngayon ng binagoongang baboy. Ingredients natin, syempre, baboy. Gantong cut lang, maliliit lang. Yan, liempo. Tapos may mahabang sili. May maliit na sili pang paanghang. Tapos panggisa natin, bawang na pinitpit, sibuyas, kamatis. So kakailanganin din natin ng mantika. Tapos kailangan natin ng black pepper, asin, pampalasa, brown sugar, pampatamis. Optional pag ayaw ng matamis, yung iba kasi ayaw ng matamis. So, pwedeng tanggalin ng sugar. Ito naman, konting suka lang para tumagal ang buhay ng ating binagoongang baboy. So, yan yung mga ingredients ko for binagoongang baboy. At saka itong bagoong, alamang na bagoong. No? Hinugasan lang siya ng isang hugas para malinis. Yan, ito gagamitin natin. The main ingredients. Yan. So, ito, oil muna tayo. Ito natin yung ating. Ayan tayong mantika. Uunahin natin ang baboy para lumabas din yung mantika niya. Sariling mantika ng baboy. Lagay natin. So, gigisa natin siya. Antayin natin na lumabas yung kanyang sariling mantika. Antayin natin na lumabas pa ang mantika niya para mas masarap siya. Igisa natin ang ating bawang. Ating sibuyas.
pumuputok-putok na yung mantika nila galing sa baboy. So yan yung panggigisa natin sa ating sibuyas at bawang. Lagyan natin ng konting asin. Lagyan natin ang ating kamatis. Putok-putok siya. Antayin lang natin siyang medyo maluto, yung ating mga kamatis at sibuyas. Yan. Luto na yung ating mga sibuyas, kamatis. Yan, pigaan natin. Tapos, saka natin ngayon ilagay ang ating bagoong na alamang. Siguro bango. Dahil sa gusto kong manamis-namis siya, lagyan natin siya ng asukal, brown sugar. Bango niya. So, putok ang ating baboy. Kakagutom. Lagyan natin siya ng paminta. Durog na paminta yun. Tapos ilalagay ko yung pangalawang hugas ng niyog.
Pakuluin lang natin siya muna. Antayin natin siyang kumulo. Takpan natin siya. So, ayan. Kumukulo na siya. Hayaan lang natin siyang kumulo hanggang kumonte ng konti yung kanyang gata. Bago natin ilagay naman yung sumunod na yung purong gata. Hayaan lang natin siya. I-simmer natin siya. Hinaan ko yung apoy. Hayaan lang natin siyang kumulo. Haluin natin siya uli. Ayan, medyo kumukonti na yung kanyang gata. Lalagay ko na yung puro. Pakuluin lang natin siya uli. Yan, ang bango niya na. Hayaan lang natin siya kumulo hanggang sa kumonte yung kanyang sauce, yung kanyang gata. Lagyan ko lang siya ng konting suka para hindi siya mabilis mapanis. Konti lang. Tapos hayaan ko lang siya kumulo. Antayin lang natin siya kumonte na yung sauce. Then, luto na siya after. Lalagay natin tong sili. Pero maghihiwalay ako mamaya. Itatabihan ko yung anak ko ng walang sili. Lalagyan ko siya ng sili na hiniwa. So, wait natin uli na kumonte yung kanyang sauce. Ayan na. Medyo kumukonti na siya. Ang bango niya na. Ang bango. Antayin pa natin kumonti yung kanyang sabaw. Uh, 15 minutes na. 15 minutes. So, lagay na natin ito. Ang sili lang muna sa ibabaw. Konti na yung kanyang sabaw. So, haluin na natin. Luto na to. Gagawa ako ng mas may anghang yung isa. Tatabihan ko yung anak ko lang sandali. Ito yung walang anghang. Okay na yan.
Ngayon, ito, para umanghang, lalagyan natin siya ng siling, labuyo. Tapos nag-iwa din kami nitong siling malaki. Ayan, para umanghang siya. Yummy! Sarap na naman to. Isang kulo lang tapos okay na. Luto na siya. Takpan natin ulit. Ayan. So, kumulo na siya. Haluin na natin. Sarap na. Happy eating, everyone! Sana gayahin nyo rin itong ginawa ko. Thank you for watching. Ayan na siya. Yummy. Nagmamantika na siya. Oh. Happy eating, everyone!